Nangyari ito last year nung magbakasyon ang kakilala ko sa Baguio City. Imbes na mag-hotel, naisipan nilang mag-book na lang ng Airbnb dahil marami sila. Itong Airbnb daw na nabook nila ay medyo may kalumaan na, pero maayos naman daw, maliwanag at hindi mabigat sa pakiramdam. May isang paalala lang daw yung host ng Airbnb. Huwag na huwag gagamitin yung CR malapit sa balcony. Kasi daw, sira na at barado. So nakapag-settle down na ang lahat at nag-decide munang pumunta ng 7-Eleven para bumili ng food and alcohol kasi plano nilang uminom muna sa first day nila. Pagkabalik nilang galing 7-Eleven, nag-set up agad sila dun sa may balcony para mag-inuman. Mga around 9 PM nang magsimula sila. Ilang oras ang lumipas, tumayo daw yung isang barkada nila dahil iing-ihi na. By the way, yung CR na pwedeng gamitin ay nasa baba pa. So kailangan pa niyang bumaba. Pero dahil iing-ihi na daw yung barkada niya, napilitan itong gamitin yung saradong CR. Ilang minuto ang lumipas, lumabas daw yung barkada niya sa CR. Nakatulala at namumutla. Akala daw nila lasing lang. Pero bigla itong nagkwento. Pagkaupo niya daw sa toilet, for some reason, biglang lumamig yung loob ng CR. Alam ko sasabihin ng iba, Baguio nga diba? Pero sabi ng friend ko, hindi kalamigan sa Baguio that time. Pero ito yung creepy part. Ang sabi daw ng friend nila, umaalingasaw daw ang amoy na nabubulok na karne sa loob ng CR. Tapos, bigla daw lumamig yung bandang ulunan niya. Ibang klaseng lamig daw. Nakakapaso. Nung pa-check out na sila, bigla silang nilapitan ng caretaker. Ito yung sinabi sa kanila. Di ba sinabi ko na wag niyong gagamitin yung CR? Yung malapit sa balcony. Hindi niyo ba alam? May nag-break tea dun last year. Naiyak na lang daw yung kaibigan nila. Kasi sabi ng caretaker, yung malamig daw na nararamdaman niya sa noo, malamang daw paayon nung multo ng nagbigti habang nakasabit ito.